So, hi po mga ka-Diyosa. So, ayan, sige, sagutin natin yung question na to na bakit daw hindi pare-parehas yung peeling effect na nangyayari dun sa mga SCD peeling skin lotion user. Kasi yung iba, di ba, nakikita nyo, kagaya nung sa amin, meron siyang yung malalaking peeling talaga. Yung iba naman, kagaya nung video ko kanina na parang ito lang yung naunang nag-peel sa kanya, and then yung ibang part hindi nagbalat. Yung iba naman, bakit parang micro-peeling? Yung iba naman, bakit parang patsi-patsi yung nangyari sa skin nila nung gumamit sila ng SCD peeling skin lotion. So, honestly, kapag gano'n naman talaga yung nangyayari, syempre, nakukonfuse din yung buyer. Bakit sa amin, hindi naman ganyan yung pagbabalat, sa inyo, ganyan kalalaki? So, ayan, sagutin ko yung question na yan. Para lang din at least for your awareness, and then, at least next time siguro, may avoid natin yung mga ginagawa natin from the experience nung first time user tayo. Kasi ganun din po yung nangyari sa akin actually. Nung first time user din ako, honestly, hindi rin siya nag-success until ginamit siya ng ginamit, kinapalang ko, kinontian ko, nag once a day ako, nag twice a day ako, nag 3 times a day ako, nag 4 times a day ako. Ginawa ko ring alternate lang siya. So, ayan, kaya pagdating sa SCD peeling skin lotion, ako napakarami kong product knowledge talaga. And also yung advices din ng ating SCD main office, talagang i-share yan sa atin para maibigay din sa inyo yung awareness. Pero pinakamarami talaga niyan is yung based sa sarili nating experience sa paggamit ng product na ito. Well, most of the reason mga ka-Diyosa ay number one, depende yan sa way natin ng paggamit. Paraan natin kung paano natin siya ina-apply, gaano karami, ganyan, gaano kaonti, and then sinasabon ba siya or hindi. Okay. So, ayun po yung number one na factor kung bakit magkakaiba po tayo ng peeling effect na nangyayari sa katawan natin kapag gumamit tayo ng SCD peeling skin lotion, kasi magkakaiba tayo ng paraan ng paggamit. Kung mababasa nyo po yan dito sa likod, meron po yung for the body, itong nasa baba. Ito kasi for the face, and here's for the body. Ang sabi po dito ay apply before bedtime. Bedtime meaning to say bago kayo matulog. So usually gabi. Apply before bedtime for 3 consecutive nights. So ayan ha, nakasulat na po dito sa instruction. Kaya yung mga nagtatanong siya, pwede po ba sa umaga? Eto na po yung instruction. Sundin na lang po natin kasi sinusunod ko lang din po siya. Apply before bedtime for 3 consecutive nights. Apply. Hindi ako marunong magbasa ng English. Apply the lotion onto desired areas and massage until the skin absorbs the lotion. Note, avoid application to sensitive areas, live underarms, inguinal area, folded skin, and other thinner skin area. So, tinutukoy nga po dito is yun pong ating, gaya niyan, yung kagaya nung kanina, ito, wag daw muna yung lalagyan, yung mga singit, kasi nga, maninipis yan, mabilis siyang maluto. Number 2, apply enough amount of SCD peeling skin lotion to achieve a large peeling of the skin. Meaning to say, maglagay daw tayo ng enough na dami ng peeling skin lotion. Depende yan sa skin type natin. For example, makapal yung skin type natin, hindi siya sensitive. Meaning to say, mas marami yung product na kailangan ng skin type natin. Meaning to say, we have to find the right amount of the SCD peeling skin lotion that suits on our skin type. So, paano ba natin siya tatansyahin? Mas marami po yung lotion, mas intense po yung, or mas powerful po yung epekto niya sa skin natin. Kapag naman po mas konti yung lotion na ina-apply natin sa skin natin, mas mild po ang epekto niya. So, meaning to say, makokontrol po natin yung product, depende po sa skin type natin. So, number 3, repeat application with a 15 minutes interval for 3 times. Ito naman po yung sasabing 3 patong po yung ilalagay natin kada gabi every 15 minutes interval. Na-explain ko na ito ng maraming beses na. Number 4, you may take a bath the same time before your first application. However, do not use soap or scrub the areas for 4 days to avoid irritation. Okay, sa body application po ito, nakasulat po sa number 4. Wag daw po tayong gagamit ng soap or magi-scrub ng balat in 4 days to avoid skin irritation, kasi nga matatapang din yung mga yan, lalong maluluto yung skin nyo, and also baka mahilaw pa lalo yung skin ninyo. So tubig-tubig lang. Number 5, wait at least 3 to 7 days for the peeling process. So ito naman number 5 na to, depende kasi kami in just 3 days nagpipil na yung skin namin. Since sabi rin naman dito wait at least 3 to 7 days.
Yung iba naman po, after 4 days, after 7 days, dun sila nagbabalat. I mean, kung kailan nila tinigil, doon naman nag-i-start na magbalat yung mga body parts nila na pinaglagyan ng peeling skin lotion. Kaya huwag kayo mawala ng pag-asa. Avoid direct exposure to the sun after application during the peeling stage and a week after the complete peeling. So ito naman, common naman to kasi nga when it comes to rejuvenating products, ibabawal naman talaga ng mga too much sun exposure. Natural nagre-rejuve tayo ng skin natin. So number 7, after 3 weeks, you can use SCD Diamond Scrub and SCD Bleaching Lotion for best result. It is recommended to use SCD Sunblock Lotion SPF 70 with cooling for the body and Sunblock Cream Tint SPF 30 on your face before. Ang hirap lang magbasa ng English. So, bakit ako nagbasa ng instruction? Teka lang. So, ayun nga, ay nabasa ko na yung instruction. So, sundin na lang din natin. So, ayan yung number 1 factor kung bakit naging unsuccessful yung peeling effect sa skin natin. Magkakaiba tayo ng way of application. Number 2, mga kajosa, nakadepende rin yan sa skin type natin. For example, makapal yung skin type mo, mas matagal talaga siya mag-peel, lalo na kung ang tubig ninyo is yung mga nature spring, yung mga galing sa poso, sa balon, yung mga walang chlorine. Kasi pag dito ka nga nakatira sa Manila, sa Metro Manila, di ba yung tubig natin dito meron na siyang chlorine, so meron na siyang chemical. So nakaka-apekto na yon dun sa skin natin. Unlike ng mga tao dun sa norte, yung skin type kasi nila, since nature yung tubig nila doon, fresh, ganyan, matitibay yung skin type nila. Unlike nung mga nandito sa Metro Manila, not unless sobrang makapal talaga yung skin type mo. So again, depende pa rin yan sa skin type natin. Pangalawa, yun yung pangalawang factor natin, depende po sa sensitivity ng skin type natin. Kaya yung iba, mabilis magbalat, yung iba, inaabot ng 1 week. Yun naman pong malalaki masyado yung peeling effect sa skin nila, bago pa lang, meaning to say, sobrang dry naman po ng skin type nun. Kasi kapag naman, lalo nyan, for example, yung sa face natin, kapag oily skin type ka, katulad ko, micro peeling yung nangyayari. Hindi ko pa rin ako nakakaranas masyado ng malalaking peeling sa mukha ko, unlike nung sa body ko, kasi combination ako, yung face ko kasi is oily, and then yung body ko po ay, naman siya, dry skin type. Kaya kung mapapansin nyo, sa face, micro peeling yung nangyayari sa akin, and then sa body ko naman ay, malalaki talaga siya. Yung akala mo talaga mga glue yung natatanggal. Pero balat ko po talaga yun. So, mostly, halos ayan yung general factors kung bakit magkakaiba tayo ng peeling effect na nararanasan. Number 1, depende doon sa way natin ng application or paraan natin kung paano natin siya nilalagay sa ating balat. Pangalawa, depende sa skin sensitivity natin. Skin type natin kung makapal, manipis, or sensitive skin ka. So, kailangan nyo rin hanapin siguro yung skin history nyo kapag gumamit kayo ng mga product, sabon, di ba? Minsan merong, mabilis mag-react yung balat natin sa sabon, babaran mo lang yan ng koji, kumahapdi agad. Sensitive yung skin type mo kasi mabilis na mag-react dun sa mga product. Pero, kung meron kang history na gumamit ka ng mga ganyan product sa skin mo, pero hindi siya agad, nagre-react, medyo makapal po yung skin type natin kapag gano'n. And also, hindi siya sensitive masyado sa mga chemical. So, umabot ng 8 minutes yung video. Hopefully, meron kayong nadampot na konting tips and knowledge sa video na ito. Medyo napahaba. All I can say is, don't worry mga kajosa, kasi kahit ako naging first time user din, naranasan ko rin yan before. Talaga, hindi lang talaga din ako sumuko. Until one day, ayan, nakabisado ko siya. And talagang, ay naku, ito yung pimple marks ko nakaraan mo. Sobrang liit niya na, halos wala na nga. And then, yan, mga peklat dito, nawawala natin. So, hopefully, soon, maging makabisado nyo rin yung paggamit nito sa skin ninyo. And tulad namin, makahiyang nyo rin at masatisfy din kayo sa result. So, yun lang mga kajosa and have a great day. Bye-bye!